Kung nga kami nagbabakasyon ay nakaplating na lahat yung mga plano ni Tata. Si Tata nga kasi yung aking inaasahan sa aming mga activities every vacation. Of course, bago magkinabukasan ay nagbe-meeting kami kung saan kami bukas papunta. So, alas 6 pa lang ng umaga ay nagising na kami ni Inday yun una. Then after gumising na din itong si Matiti at binihisan ko na nga silang dalawa. After 20 minutes ay papunta na kami sa restaurant. Of course, kakain muna kami para hindi kami magutom doon sa bukid. Nandito na nga rin tayo sa bukid. Edi papunta pa tayo doon sa kanilang tuktok ng bundok. Ano nga guys, paglabas ko ng aming kwarto ay nasyukid na lang aketch na nakita ko yung habol at pilo ni Matiti na punong-puno. Tingnan nyo naman, hindi naman puno, no? Pero grabe talaga, mas marami itong nosebleed niya ngayon kaysa dati. Bigyan ko naman siya ng kanyang medication na binigay ng doktor, but until now guys, ay nagno-nosebleed pa rin siya. Ito na nga yung time na prepared na kami papunta sa bukid at sabi nga ni Tata ay malamig doon sa bukid kaya naka-turtleneck aketch. Of course, bago ako lumabas ng hotel ay pinasabihan ko kay Tata yung receptionist na kami ay magpapalinis ng kwarto, especially sa aming pilo at saka blanket na maraming dugo ni Matiti. Kasi silang lumabas kaya may time pa silang maglaro sa playground, and then itong si Tata ay nagpapalipad din siya ng drone guys kasi dito sa hotel na to ay pwede lang magpalipad. Pero doon sa bukid na ating pupuntahan ay hindi pwede gumamit ng drone doon kasi bawal or illegal dito sa Poland. Nga lang itong si Matiti ngayon guys ay hindi nag-aalburuto gaya ng dati, especially sa playground o kaya sa pool. Pag sabing uwi talaga yan, wala nang mga etche-cheboreche na nagaganap. Pinit nga lang pala yung ating bibiyahin from Blue Mountain Resort to Jurenica Mountain. And of course, bago kami nakakaalis ng sasakyan ay nagmuni-muni kami kung magja-jacket ba kami o hindi kasi yung iba ay naka-t-shirt lang. Ako talaga yung pinakakawawa sa aming tatlo dahil ako yoy naka-turtleneck. O diba, sana all na lang Jod at ako'y na-scam ni Tata. Of course, bago ka pumasok at hindi ka naman makakapasok pag wala kang ticket. Kaya heto ay naglukat na si Tata ng ticket. Of course, kaming tatlo. Yes, tatlo kami guys. I mean, apat pala kasama si Matiti. Hindi lang pala yung libre kasi nga dito tayo sasakay guys sa Skytrain. Totoo lang talaga guys ay pwede lang ito siyang malakad. Kaya lang si Tata, alam nyo na marami siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Sa din sa rason ay, mga junakis namin ay hindi pa talaga malalaki. Hindi talaga natin malalaman, no? Kung isa yung magtatantrum, ang isa magpapakarga, baka magpagod sila ba? Pagdesisyon na lang namin na mag-Skytrain naman kami kasi hindi pa naman ako nakatry nito, and then ito na nga guys, at first ay feel ko talaga na katulugon ako. Sa first ride ay 30 minutes kapin yung ating babiyahiin, and then malamig-lamig at mainit-init yung panahon kaya feel ko talaga yung peg ngayon. Pagkatapos kumain, tapos ito na nga relaxing kami dito sa malamig na mainit na lugar, but hindi naman talaga siya gaya sa atin kainit, pero maganda talaga yung weather dito sa Poland ngayon. The time starting nung naghaliday kami from the house, and then ngayon dito sa Bukirin ay laging 28 or 29 degrees Celsius. Na nga tayo mag-i-stop sa ating first ride, meron pa pala tayong second ride. Of course, sa ating second ride ay hindi talaga tayo didiretso doon talaga sa bukid na ating papuntahan. Maglalakad pa naman tayo ng pinakatuktok na naman ng bundok. Pala mahal-mahal yung binili ni Tata na ticket kasi 2 rides pala yung Skytrain na aming sasakyan. Ano naman yung ating view dito sa tuktok ng bundok guys. Doon tayo sa maraming bahay kanina. Ngayon ay nandito na tayo sa tuktok ng bundok. Makikita nga natin na marami pang snow dito pero hindi talaga siya malamig guys. Mainit pa rin siya kahit may snow na ganyan. Jacket pa naman ako ng makapal yung pang winter na jacket ba kasi nga sabi ni Tata sa akin na malamig dito sa bukid na aming pupuntahan kaya lahat ng aking dinala ay puros talaga makakapal. Tapos nga ng second ride ay umakyat pa kami dito, and then heto na nga guys talaga yung ating destination. May shelter sila dito. Ano nga ako kay Tata, bakit may hotel din dito sa mountain na ito? Sabi nga ni Tata in case daw na hindi maganda yung panahon ay pwede lang sila dito mag-rent kung sinong gustong mag-rent. Tingnan namin dito ay umupo kami doon banda sa gilid. Hindi nyo alam kung saan na gilid, no? Basta umupo kami guys sa gilid para mag-relax sa aming mga mata. Of course, nauuhaw na ang all kaya bumili si Tata ng juice at saka water kasi sabi nga ni Tata ay hindi daw ako magdadala ng water. Kat na kasi yung bag namin dahil dinala ko yung aming mga pang winter jacket. Kasi kami na-inform na hindi rin talaga dito malamig sa Bukirin. Akala lang talaga ni Tata ay malamig kasi nung time daw na pumunta sila dito at the same season ay malamig daw kasama yung kanyang mama. Balik-balikan talaga ni Tata yung mga time na nandito pa yung kanyang mama sa mundong ibabaw. Kung hindi nyo alam ay patay na yung mama ni Tata. Siyang breast cancer mga
12 years ago ata yun guys, or 20 years ago. Nakalimutan ko na rin kasi may amnesia ako. Ito yung ginagawa niya ay binabalik-balikan niya kung saan sila pumupunta, so kung saan sila dinala ng kanyang mama. O diba, nandito na tayo sa Srenica Mountain. Kasi tata ng mga souvenir kasi mahilig siya mangolekta ng mga magnets. Sabi ko nga ay wag mo na akong bilhan kasi ang importante sa akin ay makarecord at saka meron tayong pictures. Ay kahit hindi tayo bibili para sa atin, ay bibilhan daw namin yung aming mga junakis para naman ma-feel nila na nasa bakasyon talaga kami. Of course, why not coconut? Para naman masaya sila, no? At hindi sila ma-stress sa ating pag-walking for today's video kahit hindi naman tayo nag-walk. Stay nga lang kami ng 1 hour doon sa taas. I mean dito sa tuktok ng bundok na ito. And then ayan na nga guys, na-shock ako. Bakit nakarating yan dito? Saan yan siya nagmula? Yung mga sasakyan ba? Nakapunta siya dito guys na grabe nakatuktok dito sa bundok na ito. Always every time na sumasakay kami ng Skytrain, kaming dalawa ni Alex yung pair and then si Tata naman at saka si Matiti. Kasi guys, yung hinahawakan lang namin is bakal. Pwede ka talaga malaglag kung ikaw ay magpapalaglag kasi hindi talaga siya mahigpit guys, maghawa ka lang talaga, save your own life na lang, ganon. Buti na lang nakadala ako ng baby carrier, no, kaya pilit-pilit itong si Lily. Mabuti na lang nung first ride namin ay nakatulog siya, pero ngayon nagising siya guys. Hello guys, sobrang kulit niya, mag-jump pa siya at sumasayaw-sayaw kahit wala namang music. Meron nga akong baby carrier na pilit talaga siya akin, pero natatakot pa rin ako kasi napakalihukan niya talaga guys. Buti na lang nga ay hindi sila nag-iyak-iyak dalawa ni Matiti, no? At okay lang yung aming situation for today's video. Request nga itong si Alexander na mag-ice cream daw sila ni Matiti. Tingnan nyo naman yung mukha ni Matiti. O para nang gibongot, para nagtiguang bataa. Ay nako Mate, nakakatawa talaga to si Matiti. O, tawa-tawa pa siya, parang cute. Hindi naman, parang tiguang na. Tingnan naman sa pagkain, no? Hindi ako siya nagpapatalo. Nagpa-order din ako nitong, ano yung in-order ni Tata dyan that time. Kasi nga, late na naman yung ating vlog, no? Ayan guys, nuggets at saka iba para kay Tata. And of course, hindi lang din ako yung kumain ng nuggets, no? Kami ding lahat.